Passion 20. Pinapay. Pinapay lang. Siguro nasa kalagayan nila ako. Hindi ko rin masasabi na hindi ko magagawa. Tayo, nag-isip na tayo, parang kinukuha ng information na nakakapagod. Kasi sila pa kaya araw-araw nila ginagawa. In my zone, breezy. I like that. We gone. Shawty, come here. I wanna grab your body, lay you on the sofa. And as I pull your hair, I'm gonna stroke your body, make you bend over for me. And you've been waiting. Kahirapan. Krimen. Pera. Pangailangan. Pamamaraan. Ang modo sa isang pamamaraan o estilo na ginagawa sa mga bagay-bagay. Ang ilan sa mga ito ay inyong masasaksihan. Lako ay isang pamamaraan o pagbebenta ng isang produkto o bagay sa iba't ibang lugar. Anong pangalan mo? Mary Jo. Tapos, ilang taong ka na? 11. 11. Dito. Yung nanay sa katatay mo, nagkatrabaho pa sila? Tatay ko hindi. Tumutulong isa nanay. Ano yung trabaho ng nanay sa katatay mo? Nagtitindang cellphone. Ng cellphone, dito rin sa Quiapo. Sa Wisi. Nag-aaral ka ba? Ha? Anong grade ka na? Grade 3. Nag-aaral siya. Dali, paano yung bakit ka nagtitinda niyan? Para Para pagdagdag pambaon ko rin. kasi diyan ka kumukuha ng pambaon nyo, ng magulang nyo. Magkano benta mo ng ganyan? 20. Pero yung totoo, saan mo magkano yung ganyan? 5 lang sa amin din eh. Lima sa inyo. Bali may kinukuhaan kayo ng ganyan. Yung ganyan. Nakita mo yun, oh, yan. Eh, di ba nakita kita kanina, nilalagay mo ito dun sa lalaki? Oh, ayun yung ginagawa nyo para mabenta nyo yan. Kunyari pag ayaw bumili. Ba't niya tinatali yun? Para bilhin. Para mabili. Kapag tinatali nyo yun, doon inuhuli kayo? Pag wala yung paggabi, pwede na kami manali ng manali. Pero kapag umaga, Pinapalis kami. ba't kayo pinapalis? Kasi may pit yung yung mga nagmamali yung pare. Ilang taong ka na nagtitinda ng ganyan? Hindi ko na pasalam. Simula 3 years old ka. 3 years old, grabe. Pare parang, ilan taon na ba siya? Ito ako simula po yung ko. Yung 8 yun. Magkano kita nyo dyan? Pag 5 lang po yung tinda namin sa Eh sa araw-araw kunyari, magkano yung pinakamaliit na kinikita mo? 30 pieces na pinakamaliit na yan? 30 pieces? Ilang peraso na bibili nyo? Nabibenta nyo? Nabibenta? nabibenta. Minsan po di pare-pareho, minsan siyam na piraso. Pinakamaliit sa isang araw? Pinakamaliit sa isang araw na gawa. Sa akin Pinaka... Sa akin 8. Lapit mo.
libong piraso? Hindi, ibang benta. Dati ba yun kasi hindi pa mahigpit dati, ngayon mahigpit. Bakit nagigpit sila? Kasi bago lang kasi yung simbahan, pinaayos nila. Di naawa ko kasi, di ba, parang ang hirap hirap i-explain. Yung ano, magbebenta sila tapos papalisin sila ng guard dun sa dito kaya tinataboy sila eh, nakakasa. Tsaka sayang yung sinabi niya, di ba natin sabi niya kahit paano kumikita sila. Ngayon nakakabenta sila, ano, minsan pinamababa na nila yung dalawang piraso, yung magkano isang 40. Eh di ba ang tubo nila bawat yung sa 5 piso, pinakasamang lang sila sa suko. Saan ko tatagal? Sa'yo ba tatagal yung 10 piso isang araw? Tsaka isipin mo, di ba? Tayo, nag-shoot lang tayo, parang kinukuha yung information na nakakapagod. Kaya sila pa kaya araw-araw nila ginagawa yun. Grabe kapagod. Sa atin tanong lang, no? Mandagal. Dapat ikaw na may interview ka sa Sabi niyo na yung camera. Budol-budol. Ito ay isang modus na kung saan gumagamit ng kakaibang pamamaraan upang makaisa o makaloko ng isang tao. Ako po si Al. Ako po ay nakaranas na rin po ng modus ng mga Pilipinos. Kung paano kumita sa mabilis na paraan sa pamamagitan ng mga panluloko. Bali, ito ay nangyari noong 2009. Ako ay nag-aral ng automotive. Bali, graduating ako noon. Tapos, nangyari ito sa lugar na Gate 1, malapit sa University of Makati. Yung dati kung natatandaan nyo, mayroon pa siyang minute burger sa kanto ng Gate 1. Doon po nangyari. Bali, isang araw nakaupo ako sa minute burger umaga. Siguro mga alas 8 ng umaga. Inaantay ko yung mga classmate ko kasi pupunta kami ng LTO para kumuha ng license. Tapos, nung time na yon, biglang may lumapit sa akin na isang lalaki. Hindi ko siya kilala, bali parang humingi ng saklolo kasi kailangan, nasiraan daw sila ng sasakyan. Siyempre, kailangan mga Pilipino kilala sa pagiging matulungin. Tapos, gusto ko makatulong, kaya sabi niya, pwede bang makahingi ng tulong kuya kasi nasiraan na kami ng sasakyan. Tumirik, bali, hindi namin kabisado yung Manila. Bisaya ako ba? Sabi niya gano'n. Kailangan namin ng malilipatan ng sasakyan. Baka magdala kang pwedeng rentahan. Bigyan na lang kita ng mga supo, mga isda na first class para sa pagtulong mo. Sabi ko, sige po, maghanap po tayo kasi talaga doon ako nakatira sa Gate 1 kaya medyo kabisado ko. Then, hindi ko alam na may lumapit na isang lalaki sa likod ko. Tapos, sabi nung isang lalaki na nagtanong, sabi niya, yan si kuya, sabi niya, baka may alam. Tinuro niya yung isang lalaki na katabi ko. Sabi niya, baka may alam yan, tanongin mo kung may alam sa sasakyan. Ako naman si tanga, nagtanong din ako, sabi ko, kuya, may alam po ba kayo na sasakyan na pwedeng rentahan? Sumagot naman yung isang lalaki kaagad. Ang bilis ng sagot niya, meron, sabi niya gano'n. Meron kaming, meron akong alam na dyan, taga dyan, sabi niya, meron akong alam na pwedeng rentahan ng sasakyan. Hindi ko naman siya napagkamalan na kasali sa modus kasi parang ano siya mukhang mayaman, may mga ginto dito, may ginto sa nakasabit sa kwintas, tapos may singsing na ginto. Hindi ko na-expect na yun pala sila yung mga budol-budol. Bali, sinamahan ko silang dalawa, tapos sabi nung isang lalaki na pinagtanungan namin na may alam daw siyang kung saan pwedeng magrenta. Punta kami sa Sembo, ibangkad lang kami ng konti, tapos sabi nung isang lalaki, naglagay siya ng pera dun sa pouch na kulay yellow. Nilagay niya doon yung pera. Bali, pinangita niya sa akin yung pera, isang bundle. Tapos nilock niya. Then, sabi niya sa akin, bye, sabi niya gano'n. Kami na lang ni kuya yung pupunta doon sa rentahan ng sasakyan, sabi niya gano'n. Bali, iwan ko sa yung pera ko, sabi niya gano'n. Sabi niya, pero bago ko sa iwan yung pera na to, kailangan ko ng parang yung kapalitan na gamit mo para hindi mo ako lokohin na para hindi mo may takbo yung pera ko. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, ito na lang yung wallet ko kasi yung cellphone ko gagamitin ko. Sabi niya, hindi, sama mo na rin cellphone mo. Parang hindi ako nakatanggi kasi pag ganun pala pagsabi, yung totoo nga pala sabi na hypnotize. Pag na-hypnotize ka ng budol-budol ka, talagang parang tanga na uo ko lang ng uo. Parang, bigay ko. Parang akong tanga na, wala ko ng uo. Inabot ko yung pera ko, yung wallet ko, at saka yung cellphone ko.
Tapos, yung after nun, hawak-hawak ko yung akala ko laman, pera. Nilak ng pagkahaba-haba ng tali, tinali hanggang sa dulo, binuhol. Tapos hindi ko mabuksan. Ang isip ko pa talaga, pera siya, hawak-hawak ko. Isang bundle na pera. Tapos nung dumating yung mga kasama ko, sabi nung kasama ko, pre, ba't anong oras ka pa nito? Para sa 8. Ganon. Tapos, ano hawak mo? Sabi ko, yung pera ng lalaki, pinaiwan sa akin. Tapos, anong pinigay mo sa kanila? Yung cellphone ko, tsaka yung wallet ko, pinaiwan ko sa kanila. Kasi, naghanap siya ng sakit. Sabi nung classmate ko, tanga mo, hindi pera yan. Sabi ko noon, nadali ka ng pudol-pudol. Sabi ko, binuksan namin yung, minaman ng gunting sa burger machine. Tapos, sabi, meat burger. Kinat namin yung straw na nakatali. Pagbukas ko, nanghina ko bigla. Laman nga pala, dyaryo. Ayun, parang na-realize ako. Taka ko na-realize na magkasama pala yung dalawa na yun. Kaya pala sila umalis para sabihin maghanap ng suspect. Eh, magkasabot pala sila. Hindi ko in-expect na makakaranas ako ng gano'n. Pero at least okay na rin. At least ngayon, alam ko na kung paano yung mga style ng budol-budol ka. Pare, ano mga masasabi niyo doon sa ikwento sa atin ng biktima ng budol-budol na si Walter? Ang masasabi ko sa kanya, hirap pa rin magbudol. At saka huwag din tayo magtitiwala sa mga tao. Hindi naman mukhang katiwa-tiwala, di ba? Parang sa panahon ngayon kasi puso ang kahirapan eh. Dapat maging alerto, di ba? Sa mga sabi ko talaga yung modus na budol-budol, talaga kasi kalat na siya talaga ngayon sa panahon natin ngayon eh. Sa panahon natin ngayon marami nang gumagawa nun. Kaya siguro talaga konting ingat na lang. Tapos doon naman kirap, kawawa naman nila. Pero okay naman at least nagkaroon siya ng lesson para doon. Experience na rin. Dapat natin siguro, i-share natin siya sa mga kilala natin, kamag-anak, kapamilya, kaibigan, para rin siguro sa safety nila. Para hindi na rin dumami yung mga gumagawa nila. Para alam na yung modus nila. Kaya sana doon sa mga gumagawa ng modus na budol-budol, sana po huwag nyo nang gawin nyo. May araw din kayo. May araw din kayo. Di lang naman yun ang paraan eh. Huwag may focus sa akin. Madami pa naman para kumita. Ayun sa ABB na to. Madami binigay yung Diyos pare.